Alright, so welcome guys. Welcome dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And I'd like to officially welcome you guys sa ating challenge, which is most probably, I would assume na a bigger percentage of this group is having a hard time navigating the ads manager. No, I would assume also that probably a certain percentage of this attendees is medyo advanced na rin, no? So bear with me guys if mute ko muna yung lahat, no? So bear with me guys if from day 1 to day 5, kasi I'll be creating the business manager from scratch, okay? Then probably again some of you guys is in the intermediate level na or medyo advanced na ng konti. Then you might probably thinking, ay parang mali yata yung nabili kong course, parang alam ko na to. So for the benefit of everyone here na hindi pag alam, so courtesy natin yon for day 1, no? From day 1 to day 5 magpo-progress tayo from scratch down to the advanced lesson. Okay? So, wag po kayong maiinis kung yung some lessons na tinatackle natin, especially setting up the campaigns, is ay alam ko na yan. So, it's always important to empty your cup, no? Kasi you will never learn something new if you are parang pangungunahan mo agad na, ay, okay, alam ko na yan. So, this is for benefit of everyone. Yun lang yung ating pakiusap ngayon. Okay, so, let me open ang ating mahiwagang Canva. Okay? Yung aking mahiwagang Canva, let me just present you guys this Canva. No? So, dito ko kasi ginagawa yung aking presentation. Okay. So, all right. Let me know guys if you can see my screen. Type Y na lang. If you guys can see my screen. Awesome. All right. So, sa 5-day Facebook Ads Challenge, 5 araw tayo magkakasama. Okay? Then, there will be a 3 months technical support. Okay? You'll be having a exclusive GC for the tinatawag ko din itong junior strategist na GC. Okay? I-add ko kayo doon maya-maya after this presentation. Then, again, day 1 to day 5, magkakasama tayo at least 1 hour per day. No? So, please ask questions. You can interrupt me kung upon the actual presentation, kung mayroon kayong questions. Then, we will proceed doon sa ating lessons. Okay? Now, so basically doon sa 5-day Facebook Ads Challenge, okay, binayaran nyo siya ng $499. It comes up with this course, Junior Strategist Course Training Module. So ang nilalaman po noon is Introduction to Digital Marketing, etc. etc. So nandiyan dyan yung course outline. Okay? So 2 course po ang nakuha nyo for the price of $499. Yung 5-day Facebook Ads Challenge, live training nyo siyang nakuha, including itong recorded. Okay, you'll get access to both courses, okay, for $499 na binayaran nyo. Okay? Type naman dyan kung sulit yung $499 doon sa courses na to. Type yes. Okay? O kaya type sulit kung sulit ba yung $499 na binayaran nyo. Okay? So, awesome. Si Sir Erwin, Sir Rochelle, Ma'am Rochelle. Okay. Now, if any one of you guys nalilito doon sa 2499 na offer, okay, I'll explain it to you briefly. Yung 2499 kasi, technically, yan yung price ng senior specialist course. Okay, this is, again, yung course kasi, hinati ko siya sa 3. Junior strategist, which is this one, this one.
Ito yung pang beginner friendly na course, okay? Tapos advanced level, which is yung senior specialist course, training module natin is ito, advanced lesson. Ang price po niyan is 2,499. Okay? Then if you want to become an expert sa Facebook ads, ang price po noon is 10,499. Okay? So ano yung makukuha nyo sa Digital Scientist course? Unlimited basic to advanced training course, live training sessions, unlimited bi-monthly group coaching calls, unlimited one-on-one live coaching sessions. Binubook po ito, explain ko po sa inyo mamaya. Access to cheat sheets and secret hacks, unlimited access to live training replays, access to online support, office hours only, exclusive discounted price for upcoming courses, get a chance to win upcoming courses, client spillover for those aspiring media buyers, and referrals. As a member, you'll get a chance to receive referrals from the course creator, myself, and other Digital Homey Academy members. Okay? Pinaparaffle po ito, no? Hindi po siya yung automatic na makukuha mo na ay magjo-join ako kasi may client spillover pala doon. So hindi po ganoon yung setup noon. So niraraffle po siya. Okay, so ang price po niyan is 10,499. Live training po siya plus lifetime membership. Okay. But only up until December 12 dahil kasama nga po kayo dito sa 5-day Facebook Ads Challenge December 8 to 12. Bibigay ko sa inyo yung dalawang courses for the price of one. Okay? Parang binili nyo lang yung senior specialist at the same time nakuha nyo yung advanced na digital scientist course for only 2,499. So instead of paying 10,499 plus 2,499, you'll only be paying 2,499 up until December 12 po siya. Okay, 12 midnight. So if any one of you guys who wants to avail the 2,499, use this promo code DGS8K up until December 12 para maless po yung 8K na amount. Instead na 10,499 yung babayaran nyo, na less yung 8K, 2,499. Dapat gamitin nyo yung promo code para po maka-check out kayo. Now, isesend ko po doon sa meron pong recording doon sa day 1 kung paano nyo i-access po yung anong tawag dito, yung dashboard nyo, and then kung paano kayo mag-upgrade sa digital scientist. Okay? So, what's inside this training? Okay, day 1, this is what you'll expect. Business setting overview. Day 2, understanding the campaign objectives. Day 3, different campaign setup. Day 4, understanding Facebook ads metrics. Day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Wag na wag po kayong mawawala sa day 5 kasi ito po yung pinaka-importanting training na dapat nyong matutunan. Kasi itong day 1, 2, 3, and 4, malamang sa malamang yung marami dito ay nag-YouTube Academy na po. So I would expect na some of you guys have a bit of understanding of how the Facebook ads works. But day 4 and day 5 actually, not just day 5, day 4 and day 5, yan po yung pinaka-importanting lesson na dapat na hindi nyo ma-miss kasi ito po yung explain ko po on how the Facebook auction works. Okay? Now, I'll stop sharing my screen. I'll be sending you guys the tawag dito, the link doon sa group chat natin so that everyone can join the exclusive GC. Okay? 1 second. Asa na to? Naglolo ko yung mouse ko. Diba? Bagong bili ka, tapos naglolo ko ka. Okay, and then I'll be sending the link here in sa Zoom link. Okay, and then just click that link and then you should be able to join the exclusive GC ng Junior Strategist course. Once you're inside, pakilala kayo batch 5. Lagay nyo, type nyo lang doon sa GC batch 5 kung nandoon na kayo sa loob. Okay? Nandito na si Sir Alfred, Mevansville, Rain, Gueta, Limwell, Albert, I am Marie,
Batch 5 guys, type nyo batch 5 para alam ko na you came from this group, batch 5. Type batch 5 in the GC. All right. Awesome, awesome. Alright, sulit. Napanood ko yung mga recordings mo, sir, sa dumami orders ko doon sa Tofu, Mofu, and Bofu. Maraming salamat po, Sir Ariel. Sir Clifford, sulit hanggang doon sa Digital Scientist course. Ito po sila, Sir Clifford, ay nag-upgrade na po ito. So, congratulations, Sir Clifford. Bubusogin ko kayo, guys, sa information. I promise you, after this 5-day training, hindi kayo uuwing pupuwit-puwit. So, kailangan sulit yung binayaran nyo para hindi nyo ako i-bash. Mamaya, i-bash nyo ako eh. Ang pangit ng course na binili ko. Nasayang lang yung pera ko. So, an available link, Ma'am Florida, baka ang iyong profile ay, anong tawag dito? Ang profile mo siguro ay naka-private. No? Kailangan nyo i-public. Probably reason yun kaya hindi kayo makapasok. Okay? Awesome. So, madami na tayo sa loob ng GC. Batch 5, type batch 5. Okay. Very good, very good. Now, I'll be sharing my screen again. 1 second. Teka lang muna, guys. Hindi po ako makapasok sa GC. Paki-check po yung ano nyo, sir. Yung profile settings nyo kasi hindi po yan, hindi po kayo makakapasok kapag private. Kailangan naka-public yung ano nyo muna. Tapos tsaka na lang kayo mag-private kapag nasa loob na kayo ng GC. Alright? So, para hindi tayo may stuck dyan sa inyong technical errors, I'll proceed with sharing my screen. Okay? Now, so basically guys, ito yung gagawin nyo. Yung mga hindi pa na-access yung dashboard nyo, okay? So punta lang kayo dito sa digitalhomey.net. Okay? And then click online courses. Okay? Pag kinilik nyo yung online courses, you should be able to see the 5-day Facebook Ads Challenge. Click nyo yon. Then kapag hihingaan kayo ng payment, gamitin nyo po yung promo code na sinend ko po sa inyo via email. No, kaya para po ma-access ninyo without paying again. Then dapat ma-access nyo din itong Beginner's Guide Junior Strategies course. Use the different anong tawag dito? Different promo code para ma-access nyo po yung Beginner's Guide na Junior Strategies course. So sa 5-day Facebook Ads Challenge, okay? Pag in-open nyo yan, yung 5-day Facebook Ads Challenge, click nyo to, and then ito yung guide ninyo, okay, para makapag-upgrade kayo sa 2499. Okay? I-watch nyo to, panoorin nyo itong anong tawag dito, yung instructions na to on how you can be able to upgrade sa 2499. Okay? Ng lifetime membership access. Now, itong day 1 natin, okay, yung day 1 meeting natin, dito nyo makikita sa day 1. Okay? So, batch 4 kasi yung last. So, batch 5 makikita nyo dyan mamayang gabi after this training, batch 5. So, ito yung mga previous na batches. Ito yung previous na batches. Okay, pwede nyo panoorin kasi merong mga different industries dyan. So, pwede nyo panoorin yan. Those are the previous batches. Day 2, same thing with day 2 up until day 5. No? So, meron po kayong access dapat dyan. Next, kailangan po may access din po kayo dito sa Beginner Strategist, the Junior Strategist course. Same thing, click nyo lang tong drop down and then you'll see the course outline here, and then you can be able to learn at your own pace. All right, let me just quickly go to the chat box. Baka may mga tanong. Ano po na yung name ng GC? Junior Strategist. Di makain sa GC. Hindi ako makapasok.
Sir Charlie, message ka lang doon sa 5-day Facebook Ads Challenge na GC. Yung public na GC, sabihin mo hindi ka makapasok para mamaya i-add kita manually. No? Yung mga hindi makapasok, punta kayo dito sa message nyo ako doon sa pangalan nito, doon sa 5-day Facebook Ads Challenge na group chat. Send ko dito para yung mga hindi. Okay. Itong link na to, message kayo dyan, sabihin nyo, sir, hindi po ako maka-join sa Junior Strategist para alam po namin kung sino po yung ima-manual add po namin sa GC. Okay? So, message lang kayo doon and then i-ano natin mamaya. Ayusin po namin yung mamaya. Okay? Yon, okay, let's go. So, Sir Erwin yung napili ko kanina, no? Sir Erwin, andyan ka ba? Pwede kang yes, Sir Erwin, pwede kang mag-unmute. Then you can start sharing your screen so that we can navigate your business manager so that we can create your BM. Okay, binigyan na kita ng access and let's start. You can start sharing your screen and be able to wala kang mic. Oh my goodness. Sige, pwede kang okay lang kahit walang mic, pwede kang tawag dito. Basta pwede kang mag-share, okay lang, akong bahala sa'yo. Sige, share ka na ng screen, Sir Erwin. Gawin natin yung BM mo. So may mga meron ng BM dito, yung business manager. Again, courtesy natin doon sa mga wala pang BM, this is their opportunity to learn how to create the business manager properly. Okay, if you guys have BM already, please bear with us kasi this is a beginner's guide for those that don't have a BM yet. Okay, and Erwin, all right. So Sir Erwin, give me access to your desktop so that I can navigate your screen. All right. So wag mong gagalawin, sir, yung mouse, and then I'll start navigating your desktop. For those of you guys na wala pang business manager, Sir Erwin, ano to? Microsoft Edge, tama? Ang gamit mo. Ano ba yung email na ginamit mo, sir? Gmail ba? Kasi dapat mag-switch tayo doon sa Gmail na Chrome. Sorry, Google Chrome, hindi dito sa Microsoft Edge. Chat ka dyan sa Sir Erwin. Teka. Give up muna ako remote control Ano ba yung email mo, Sir Erwin, na associated dito sa Facebook mo? Gmail ba, Sir Erwin? Yahoo. Oh my goodness. Okay, Yahoo. Sige, try natin. Okay? So, close ko muna to. Teka. Bigyan mo ko ulit ng remote control, Sir Erwin. Accept mo lang, yes. Okay, close ko muna lahat to para hindi tayo malito. At hindi ko maano to. Naka ka ba? Anong tawag dito? Apple ka ba? Bakit hindi ko ma-access? Hindi ko ma-navigate yung ano mo. Naka-Apple ka ba, Sir Erwin? Windows. Nabigyan mo na ako ng access pero hindi ko siya ma-navigate. Okay. Let's try to find another person. Medyo hindi ito nag-work. Sino dito again yung kanina? Exit, stop sharing. Sino again yung Sorry, Sir Sherwin hanap tayo ng ibang dapat naka-Gmail, mas madali. Naka-Gmail account, wala pang BM, naka-Gmail account siya, naka Google Chrome. Sino dito again yung kanina? Type lang dito I would prefer guys na wag na kayong gumamit ng Yahoo, no? Kasi yung Yahoo hindi na po siya anong tawag dito, hindi na siya applicable sa current na ngayon. Kung naka-Yahoo ka pa, I would assume your
age. Malalaman ko ang iyong edad kapag nakayaho ka pa. Malamang ay magkaedad tayo. Okay? So, hindi ko na i-reveal yung edad ko. Pero, sino nga dito? Guys, please help me. Dapat naka-PC or laptop at naka-Gmail. Pinakamabilis yon. Rodmar, same po ba ang ads margin, business margin? Jeramel, okay. Jeramel, share screen ka. Dapat naka-PC, PC or laptop at naka-Gmail. Yung iyong, anong tawag dito? Facebook. Okay. Sir Jermel, naka-share screen ka na? You can start sharing your screen. Hindi ko mahanap. Ayan, mukhang, ayan, naka-ano ka na. Sino to? Ikaw na ba to, Sir Jermel, na nag-share screen? Sino to nag-share screen? Teka. Sino to mag-share screen? Di ko maano. Kung ikaw man yung nag-share screen, sabihin mo sa akin. Teka, mukhang stop sharing muna kita. Wala akong makuha ang ano Ayan, si Sir Jeramel. Okay, good. Okay, bigyan mo ako ngayon ng remote control access. Ba't ganun? Maliit yung ano natin. Na ano mo ba? Na yun. Yan. Okay. So, Google Chrome tayo. Huwag mong gagalawin yung ano, sir, ha? Huwag mong gagalawin yung iyong mouse. Ako gagalaw sa mouse. Okay. Now, guys, if wala pa kayong business manager, if for those people na wala pang BM, all you need to do is to go to business.facebook.com. Okay, business.facebook.com/create. Okay, pwede rin yung overview. business.facebook.com/overview or create. Then click this one. Then all you need to do is to create an account. Okay? Then Sir Jeramel, sorry, sir ako ng sir. Sir nga ba to o ma'am? Baka may ma'am to ha. So, create an account. Sir po, sir. Sir. Okay. Kasi parang pambabae din kasi yung name mo eh. So, okay. So, anong naisip mong business name, sir? Kahit na wala ka pang DTI at mayor's permit. Pakilagay. Sir, bali po nag-enroll ako dito, sir, kasi although may idea naman ako sa ng ads, pero gusto ko parang may mas malaman. Okay. Tanungin kita, sir. Tanungin kita, Coach, sir. Mm. Aspiring media buyer ka ba o business owner? Actually, Coach, employed po ako sa isang car Okay. dealership. Oo. Okay. Car dealership, dati rin akong ahente ng kotse. Oo. Sa car Same pala dealer tayo, rin ako Coach. dati. Oo. Same brand Okay. ata tayo. Ganun ba? Nakita mo yung profile ko? Sige. So, Oo, Coach. bawal ba Kaya, magbanggit dito? hindi ko. Okay. So, ganito. Ano ba yung naiisip mong business kung sakasakali lang? Halimbawa, Business. ano bang gusto mong ibenta kung sakali? Actually, Coach, nagpa-plan ako ngayon mag-resell ng mga sapatos. Sapatos. So, sige. Yung business name mo For dito, example. lagay mo dito na naisip mong business name. Kahit wala ka pang DTI, kahit wala ka pang mayor's permit. Type mo lang Lagay na dito. lang natin Caramel Shoe Store. Yan. Okay. Tapos, provide mo yung email address mo dyan sa baba. Make sure na meron kang access dyan sa email address na yan. Okay? Okay, doc. Submit. Click mo yung submit. Okay? Then, give up yung remote control mo na. Antayin mo and then open a new tab. Open ka ng new tab sa taas. Tapos, check mo yung email mo. Okay? Now, usually pumapasok guys yung confirmation email sa social tab. Ayun no. Wala siya doon sa inbox na primary
napupunta siya sa social tab kapag naka-Gmail account kayo. Again guys, kung naka-Yahoo kayo, preferably gamitin nyo is Gmail na. Click mo yung confirm now. Okay. Guys, make sure, kaya importante na, wag mo na gagalawin sir para explain ko to ng maayos sa mga nandito. Importante guys, na yung browser na ginamit ninyo doon sa Facebook profile ninyo, halimbawa ginagamit nyo ngayon is Google Chrome, dapat pag nag-verify kayo ng email ay dapat same Google Chrome din ang gamit nyo. Kasi yung iba nagkakanda hilo-hilo kung bakit hindi nila ma-verify kasi gamit nila Google Chrome, nakalagin doon yung Facebook profile nila sa Chrome, tapos yung email nila ay napupunta doon sa Microsoft Edge o kaya doon sa different browser. Hindi po yun mag-work. Kailangan same browser po ang gamit nyo. Facebook profile nyo nakalagin, plus kapag nag-verify kayo, dapat same browser ang gamit ninyo. Okay? Now, ang gagawin natin dito guys, bibigyan ko ng access yung sarili ko kay Sir Jeramel na business manager. Okay. Now, but before that, mag-create muna tayo ng ad account para mamaya explain ko sa inyo yung navigation. So Sir Jeramel, punta ka sa ad accounts just below pages. Okay. Then click add. Create a new ad account. Pangalanan mo yung ad account mo na different from the business name. Huwag mong ipaparehas dun sa Jeremel's Shoe Store. Pwedeng gamitin mo dyan Jeremel's Advertising para mas madali. Okay? Para meron kang differentiation ng dalawa. Okay? Magme-make sense yan mamaya kung bakit. Pag mo next. Click mo yung currency, change mo to PHP. Hanapin mo yung Philippine Peso. Okay. Asia, Taipei. Dapat ang time zone nyo guys is GMT plus 8. Tama yan. Asia, Taipei. O kaya Perth. Pwede yan. Singapore, pwede yan. So basta GMT plus 8 para Philippines. Kapag kayo guys ay magra-run po ng ads international, kailangan po ang currency nyo ay USD. Kung magra-run kayo ng ads sa US. Kung magra-run kayo ng ads sa Australia, dapat ang currency nyo ay AU. Tapos ang inyong time zone dapat ay AU or Australia. Kasi malilito po kayo niyang pagdating doon sa reporting. No, kapag kayong currency nyo Philippine Peso, tapos magra-run ka ngayon ng ads sa US, mahihilo ka pagdating sa computation ng iyong ad spend plus doon sa ROAS mo. Okay, kailangan kung anong bansa mo i-ads yung iyong ads, ay dapat yung time zone po na yon ang pipiliin mo. So I would assume na si Sir Jeramel po ay mag-ads dito sa Pilipinas. So tama po yung setting na yan. Click mo po yung next, sir. Okay, dokes, and click my business. Create. Okay? Then let's wait for it. Ngayon, i-add mo yung sarili mo, yung Jeramel na name. Click mo yan. And then click mo yung full control. Nakita nyo kahit na kayo yung may-ari ng business, kailangan yung i-add yung sarili nyo kasi hindi kayo makakapasok dun sa ad account. Explain ko sa inyo maya-maya kung bakit kailangan yung i-add yung sarili nyo. And then click assign. Okay? And then mamaya na tayo maglalagay ng add payment info. Click mo muna yung close. And then exit. Okay. Now, i-add mo ako dyan, sir, para ako mag-navigate dito sa sa end ko. Guys, ganito yung stop sharing ka muna, sir, ha? Ako muna mag-share para sorry. Stop sharing. Okay. Ganito guys ang model ni Facebook pagdating sa anong tawag dito? Sa access. Pag magiging ka ng access. Mamaya ako nasasagutin yung mga questions guys sa chat box ha, para tuloy-tuloy tayo. Okay. Now, ito guys, si Facebook ay merong different way of you can access the ads manager or the business manager
in 4 different ways. Okay, business manager access. Okay, 4 different ways. Via email address, okay? Via ad account ID, via partners, and via business manager ID. Okay, explain ko sa inyo maya-maya kung ano yung pagkakaiba nung 4 na yan. Okay? Now, stop share ako. Share back ka, Sir Jaramel. Okay. Now, unahin natin yung via email. Ito yung pinakamadali na pagiging ng access from one business to another. Ibig sabihin, i-add ako ni Sir Jaramel sa loob ng business manager niya. So all you need to do, Sir Jaramel, is punta ka ng people. Okay? Then invite people. Click mo muna yung X. Refresh mo muna, sir. Baka naglolo ko. Minsan ganyan si Facebook eh. Invite people, try mo ulit. And then, add mo yung email address ko, virtual5solutions. Yung 5 mo, sir, F-I-V-E, yung buong 5 na word. At gmail.com. Okay, ito yung email address ko kasi sa aking digital marketing agency. So, click mo yan. And then, click next. And then, bigyan mo muna ako ng full control. Yung yan, manage. Ibig sabihin, guys, kapag full control mo yan, co-owner ako ng business mo. Okay? Pwede kitang i-kick sa loob ng business mo kasi we have the same level of access. Ibig sabihin, top level admin access yung naging ko sa'yo. But don't worry, Sir Jaramel, hindi naman kita i-hack. Hindi naman kita i-kick sa business mo. This is for demo purposes para ma-navigate ko ng maayos at walang restrictions mamaya pag nag-demo ako para bigyan mo ako ng full admin muna for now. Okay, click mo yung next. And then, click add accounts. And then, select mo yung add account name. Yep. Yan nasa gitna. Yung nasa gitna. Yan. And then, manage add accounts. Sa baba, full control. Yep, invite. Okay. Invite sent, done. Click mo muna. And then, I'm gonna check my, anong tawag dito, my email for the invite. Tandaan nyo guys, kung Gmail account user kayo, napupunta yan sa social tab. No? Doon nyo makikita yung invites ni Facebook. So I'm just gonna navigate here. Okay, hindi ko na share yung screen ko ha. Simple lang naman yun. All you need to do is to go to your inbox, to your social inbox para makita nyo po yung invitation. And then you just need to add your password. 1 second. I-add ko lang yung password ko. 1 second. Yung mga password nyo guys, no, huwag nyo isi-save sa PC. Isusulat nyo sa notebook. Okay? Para hindi po kayo ma-hack. And boom. Submit. Then wait for it. Para ako na yung na-navigate dito sa end ko. Okay? Wait lang natin. Okidok. Okidok. Okay. Now, I'm gonna share my screen. Okay, stop sharing naman na Sir Jermel. Okay? Now, I'm gonna share my screen. Mamaya na ako magsasagot doon sa mga message sa sa chat box. Then, merong tanong dito kanina, magpareho ba ang Meta Business Suite tsaka Ads Manager or yung Business Manager? Magkaiba po sila. Okay? Usually, kapag someone invited you sa kanilang business manager, let's say, assuming lang na in-accept nyo yung invite, nilagay nyo yung password,
madalas dito kayo mapupunta, no, sa Meta Business Suite. Ang Meta Business Suite po ay ginagamit po ng mga social media managers. Ang Ads Manager po ay ginagamit po ng media buyers. Magkaiba po siya. Dito sa Meta Business Suite, ang makikita mo dito yung content na pwede mong i-schedule for the month. For example, for the month of December, you want to schedule your post. Dito nyo po siya makikita, yung publish, scheduled, drafts, expiring, etc. etc. Diyan nyo po makikita. Sa planner, ayan, for the month of December, pwede mo nang ikamada lahat ng post nyo dyan. No, pwede mo nang halimbawa for month of December 12. Wala pa akong post dito. So pwede na ako mag-schedule dito. So, anong oras, time, December 12, etc. Upload ko dito yung photo, and then video, text, etc. Okay? Now, kung gusto nyo pong pumunta sa Ads Manager ninyo, dito po kayo pupunta sa All Tools. Click mo tong All Tools. And then, go to Ads Manager para mapunta kayo doon sa Ads Manager. Click mo to. Okay? And then, nandoon, ang tinatawag din itong Power Editor. No? Power Editor or Ads Manager. Power Editor, early days of Facebook. Yun yung tawag dito. Pero nowadays, tinatawag na siyang Ads Manager. So hanapin natin ngayon yung ad account ni Sir Jeramel. Click mo lang tong drop down, see more ad accounts, Jeramel Store. Ayun o. Click ko to. Okay. Mapupunta ako dito ngayon. Your email has been verified, so okay na tayo doon. Tapos, punta ako dito sa All Tools again, Ads Manager, para mapunta ako dun sa ad account niya. Sa Ads Manager account. So, tatanungin ka ni Facebook, does your business involved in politics? Just click no. And then, nandito na tayo sa loob ng ad account ni Sir Jeramel. Teka lang mayroon lang akong re-replyan. Mukhang importante to. Wala po. Okay. Now, pupunta ako ngayon sa business settings ni Sir Jeramel. Punta ako dito sa All Tools and then click Business Settings. Explain ko lang sa inyo to briefly kung ano nga ba itong business settings. Okay? Now, nasa loob na ako ng Business Manager ni Sir Jeramel. Explain ko lang to. Kuha ako ng screenshot. Wait lang para makapag-drawing ako. 1 second. Screenshot. Pak. And then, move ko lang to. Okay. So, imagine niyo guys, itong business settings as isang subdivision. Okay? Sa loob ng subdivision, di ba usually kung gusto mo mag-inquire sa subdivision, pupunta ka sa office nila. May main office yung subdivision na yon. Ito yung main office nun. Ito. Okay? Ibig sabihin, lahat ng transaction dito manggagaling sa business itong name na to. Now, bago ka makapasok sa bawat section na to, kailangan mo ng susi dyan para makapasok kahit na ikaw pa yung may-ari ng business. Okay, imagine niyo na subdivision yan at bawat block na to ay townhouses. Ano nga ba yung townhouses? Ipakita ko sa inyo yung townhouses. Okay, townhouses. Di ba pag pumunta kayo ng subdivision, merong yung naka-single block lang tapos merong townhouses. Ito. So let's say for example, itong townhouse na to, dikit-dikit siya, di ba? Meron kasi sa subdivision na magkakahiwalay. Meron siyang may sarili-sarili silang block. Pero dito sa townhouses, dikit-dikit siya. Ibig sabihin, bago ka makapasok dito sa bawat bahay na to, kailangan mo ng susi manggagaling dito. Okay? Kailangan mo ng susi bago ka makapasok sa partners, pages, ad account, Instagram accounts, WhatsApp accounts, kailangan mo ng susi dito sa pinaka main office. Up until sa data source, lahat po yan. Okay. Now,
Nakita nyo guys kanina, sabi ko, via email yung, anong tawag dito? Yung access na ginawa natin. Di ba? Apat yan, via email address. Yun yung unang ginawa natin. Ngayon, pwede kong i-access yung business or yung ad account ni Sir Jeramel via ad account ID. Okay? Ad account ID ang gagamitin natin ngayon instead na email. So I'll stop sharing. Share ba ka, Sir Jeramel? I-kick mo muna ako dun sa business manager mo. Tanggalin mo muna ako doon para makita nila kung paano ko papasukin yung BM mo via ad account ID. Sige sir, share back ka muna. Diyan ka pa ba? Alam ko wala ka na. Okay. Para matanggal mo ako dyan, ang gawin mo is click mo muna yung 3 dots. Okay? And then, teka, refresh mo muna pala para at least makita mo yung ano. Yan. Okay. Then, click mo yung 3 dots. Then, remove. Tanggalin mo muna ako. Okay? Then, refresh. Ito, remove sa taas. Hindi mo yata na-click yung remove sa taas. Click remove, tapos meron pa isang blue button sa taas. Remove, yan. Okay, na-kick mo na ako dun sa BM. Click mo yung done. Okay, nawala na ako. Ngayon, papasukin ko ngayon yung BM niya or yung ad account niya via ad account ID. Ang gagawin mo, Sir Jeramel, click mo yung ad accounts sa baba ng pages. Then, copy mo yung ad account ID mo, yung merong 056, yan. Lagay mo dito sa chat box. Send mo dito sa chat box natin. Tapos, kokopyahin ko to. Then, magre-request access ako papunta doon sa kanyang BM gamit yung ad account ID. Okay? Yung mga aspiring media buyers, ganito ang ginagawa guys ng mga agency owners. Okay? Hindi po via email address kasi merong mga advanced na digital marketing agencies na hindi na gumagamit ng email pag pinapasok yung business manager via ad account ID. So all you need to do is to request for access. Ang gagawin ko ngayon, teka lang saan na ba yan? So pupunta ako ngayon sa business ko. Ako sa business ko ngayon, ad accounts. So eto guys, assuming na ako ay, mag-share ako ng screen na. Stop sharing ka muna. Okay, eto guys, assuming lang na ako ay may-ari na ng digital marketing agency. Okay, the proper way of getting access is via ad account ID. So ang gagawin ko ngayon, dahil sinend ni Sir Jeramel yung ad account ID niya sa chat box, yun ang hihingi nyo kasi sa client nyo, ad account ID. Ang gagawin ko, click ako ng add. Okay? Add, request access to an ad account. Okay? And then ipipaste ko dito yung ad account ID na yon. Tapos full control, confirm. Ibig sabihin yung asset lang na yon ang i-access ko. Nakita nyo dito request sent. Now, you can share back your screen as Sir Jeramel para makita mo kung saan makikita yung request. Refresh mo muna sir yung browser mo. Punta ka dito sir sa bandang baba. Dito sa Security Center, baba nun request. Requests. Yan. Makikita mo dito na nag-request ako na i-access yung ad account mo. Guys, ito ay applicable kapag ka digital marketing agency ka or pwede rin kapag media buyer ka. Okay? If you only want to access your client's ad account, nothing more, nothing less. Okay, kasi kanina, via email, I have a full control of the whole business. Okay? Kaya, via email yon dahil mas mabilis, mas hindi komplikado. Ito, medyo komplikado ng konti. Okay, so click mo yung approve, sir. And then, the same thing is, I will be receiving an email invite or email invite na na-approve na yung aking request. Okay, that's the second
way of accessing someone's ad account. Okay? Now, punta ka dito, sir, sa click mo muna yung access review. Yung doon sa bandang gilid na yan. Okay. Invitations, check mo muna. Send. Wala. Okay. Okay, refresh mo ulit. Tapos check ko dito kung na-receive ko na yung invite mo. Okay, and then yun, meron na akong access. Teka, accept ko lang . Yun, so nasa loob na ng business manager ko yung stop sharing ka muna. Ako muna mag-share back. Nasa loob ko na yung ad account ni Sir Jeramel. Only the ad account. Okay? Tapos, ang gagawin ko dyan, i-assign ko yung sarili ko, bibigyan ko ng susi yung sarili ko para ma-access ko yung kanyang ad account. Manage full control, assign. Ganun lang po siya kadali. Okay? That's the second way of accessing someone's ad account. Tatanungin naman ng mga business owners dito, Coach, ano ba yan? Applicable ba sa akin yan? Hindi naman ako Pwede nyo pong magamit itong way na to kapag meron po kayong someone na gusto nyo i-add doon sa business manager nyo. Let's say for example, may freelancer or merong gusto nyo ipamanage sa isang freelancer yung inyong business. This is the proper way of doing it. Okay? Now, I'm inside his business. So what I'm gonna do is I'm gonna remove myself again. And then let's go for the third way via partners. Okay. Now, I'm going to remove myself. Remove ad account. Okay. Remove and then refresh. Share back ka, Sir Jeramel, ng iyong screen. Tuturo naman natin ngayon yung via partners. Okay. This time, ang ituturo ko naman, the third way of accessing someone's business manager is via partners. Click mo po yung users sa taas and then click partners. Okay. So, remove mo muna kasi nasa loob pa ako O refresh mo muna para kasi nag-remove na ako kanina . Check mo muna kung mag-refresh. Sige, remove mo muna yan, yung Click mo muna yung remove. Okay. Okay. So, ito yung pangatlo, di ba? So, nakakadalawa na tayo. So, ito yung pangatlo. Ang gagawin naman ni Sir Jeramel, it's either partner to share assets with. Ibig sabihin, kung gusto mong i-share yung mga assets mo, ano ba yung mga assets? Yung Facebook page mo, yung Instagram page mo, yung domain mo, yung WhatsApp number mo, yung so yung lahat nung nandito sa gilid, sa bandang gilid, yun yung assets mo, ibig sabihin. Okay? So, anong tawag dito? Give them permission to work on your assets so they can help you manage pages or ads. So, click mo yung nasa kaliwa na yan. Okay? Partner Business ID. Ang gagawin ko naman dyan is teka, yung sa isa pala, yung isa, sorry. Yung nasa kabila. Partner assets to request from. Click mo yan. Add a new partner and request asset to work on their. Click mo nga ulit. Sorry, hindi ko nabasa. Add a new partner and request asset to work on their behalf. Okay. Click mo yan, add. And then get started. And then contact name mo. And then business ad account ID. Sorry. Baliktad. Dapat ako pala. Sorry. Nalito. Stop sharing ka muna. Sorry. Kunin mo yung business ID mo sa baba pala. X mo muna yan. Cancel yan. So meron kang business. Yung business ID, di ba kanina ad account ID. This time, business ID. So scroll down mo sa kaliwa. Then business info. Sa baba, pinakababa. Yan. Business info and then yung business manager ID mo, send mo dito. Yan. Okay. And then what I'm gonna do is I'm going to add
the business manager ID via partners. Okay? Bagal ng net ko ngayon ha. Teka. Wait lang guys, hindi mag-refresh. Parang gusto ko nang palitan si Globe ah. Ang bagal. Come on, come on, come on. Ayun. Oh my goodness. Wait lang. Anong internet provider nyo guys? Baka palitan ko na tong Globe na to. So, teka lang ah. Ayan na. So, stop sharing ka muna. Stop sharing participant. Ako muna mag-share dahil mabagal ang aking net. So, nandito ako ngayon sa aking business. So, ang gagawin ko ngayon is ask a partner to share their assets. Okay. Get started. Contact name. Clarence G. Contact email. virtual5solutions@gmail.com. Lagay ko yung business ID dyan and then chose a business role. So I'll be acting up as a media agency and media agency. Request asset types. Okay, and then I can select which type of assets I'm going to access. Confirm and review. Add a message, optional lang. Hello, Sir Jeremel. Please provide access. Okay. Then send. Okay, and then you are supposed to get that invite doon din sa request again, sa request section. Okay, nakuha? Nakuha, you can share back your screen, Sir Jeremel. Then, punta ka sa request. Wala. Punta ka sa asset. Sorry, sa partners, sa taas. Baka nandun. Sa users. Partners. Ayun na. Okay, respond to request. Okay. So that's how you, get started. So that's how you, anong tawag dito? Gain access via Business Manager ID. Okay. So ang gawin natin ngayon is, sige, next mo. Click mo next, sir. Yan. So, and then, you will give me permission to add accounts. Yes. Sige, bigyan mo ako ng permission dyan. And then, confirm and review. Okay, Doc. Approve request. Yes. Okay. So, yan. So, assuming guys na mga media buyers dito na gusto magtayo ng sarili nilang digital marketing agency, that's how you will properly gain access to your client's business manager. Okay? Kasi pag via Gmail, you have a top-level admin access and the probability kasi nun is you guys are co-owner ng business manager. Alam ko medyo merong mga nahilo sa inyo ngayong gabi, pero that's fine. That's part of growing up. Okay. Now, lagyan natin ngayon ng anong tawag dito, ng payment method mo yung ad account mo, Sir Jeremel. Punta ka sa ad accounts. Sa taas, ad accounts. Okay? Then, di ba kanina hindi natin nalagyan ng anong tawag dito ng payment method. So, the way you can navigate papunta doon sa payment method is yung inverted triangle katabi ng Open in Ads Manager sa top right mo. Di ba may inverted triangle? Yan.
Click mo yung view payment methods. Sige, click mo yan, sir. And then you can add the payment method in this section. Okay? Click mo yung add payment method. Kiduk. Then Philippine peso, click next. Okay? Excuse me. May GCash ka ba ngayon, sir? Paymaya, credit card, GCash. Okay, so click mo yung next. May laman ba yung GCash mo, sir? Pupunduhan na natin kahit 500 para meron ka ng anong tawag dito? Fund. Para pag nag-launch tayo ay okay, so lagyan mo muna ng 500. Sige. 500 muna. And then click next. Then open mo na yung GCash sa mobile phone mo ngayon. Okay? Pag na-open mo yung GCash sa mobile phone mo, dapat makikita mo yung sa gitna, merong QR code doon. Go to GCash ka ngayon, yung click mo yung go to GCash. Tapos sa gitna ng GCash mo, merong QR code, generate QR code. Yung kulay, yung bilog Okay. na yon. Yes? Okay na, coach. Sige. Click mo yung go to GCash. And then, Yan, sige, go to GCash. Tapos And then- barilin mo to yung yung nasa gitna, yung QR code na yan para pumasok yung amount na 500 pesos para may laman na yung ad account mo. okay. Okay? Wait lang. So Lagyan dapat ko muna siya ng nakapag-generate ka pangalan. ng QR code dito sa iyong anong tawag dito? GCash app. Sige. Meron ka lang 13 minutes, sir, no? Kailangan Saglit lang po. Okay. Hindi naman sa nira-rush kita, pero ayan po, meron kasing countdown diyan sa baba, oh. Yung 12 minutes and 50 seconds. So kailangan ma-capture mo na yung na yan, yung part na yan. Guys, doon lang to sa mga walang credit card, ha. Ito yung method nyo, pwedeng Paymaya, pwedeng GCash. Yung mga walang credit card na available. So ito yung way na pag-a-add nyo ng payment nyo. Okay? Wait lang, coach. Nag-error ang BPA. Sige Try lang. ko ulit. Sige lang. Sasagutin ko yung mga nasa chat, ha. Maya-maya. Sir, kahit si Jepay, kahit sa apat na yan pwede mo gawin pag gusto mo ma-access si client mo. Yes. Pwede mong ma-access yon kahit dun sa apat na yon. Okay, yan po I hope nasagot ko yung tanong ni Jepay. Hanggang kailan po access namin sa recording nito, we can review and follow. Lifetime access po yun, anytime. You can review the recordings at your own pace. Sir Cons. Sir Ricky, okay. Sir Jaramel, capture mo na yan, yung QR code na yan. Okay na, coach. Mag-pay na ako. Pay 500. Pay 500. Sige. Okay. Okay, done na. Okay, done. Okay, good. Now, okay, so meron na tayong ad account and nag-success. Meron na tayong fund doon sa iyong ad account. Sir Jaramel, click mo yung drop down sa baba yung Jaramel Shoe Store yan. Click mo yan. Nakikita nyo guys yung sa baba, meron ka na rin palang mga mga business manager. Marami na rin pala. So, okay. Nakikita mo yung sa baba, your account, tapos pangalan mo yung nandoon, Jaramel Manceras. Wag na wag ninyo guys gagamitin yung ad account na yan. Bakit? Kapag yan ang ginawa nyo, pag yan ang ginamit nyo sa ads nyo at yan ay na-restrict, sorry po, yan ay magko-collapse po yung buong business manager nyo, hindi nyo na magagamit yung mga BM nyo na yan. Pag yan ang na-restrict. Kaya ang iingatan nyo po dyan guys, ay yung personal ad account nyo, yung pinakababa. Okay? Ibig sabihin, pag nag-run kayo ng ads at nakikita nyo yung pangalan nyo doon sa ad account, ID, meaning ginagamit nyo yung personal ad account nyo. Hindi yung ad account na sa loob ng business nyo. Magkahiwalay po yun.
Okay, hindi po siya parehas. Okay, kasi pag yan ginamit nyo yung personal ad account, sabog ang buong BM nyo, hindi nyo na magagamit pag yan ang disabled. Okay? Nagkakaintindihan po tayo? Okay, so I'll be stop sharing ka na, Sir Jeremy. Then I'll be answering questions. Hanggang kailan po access namin? Nasagot ko na to. If ever po bang ibang currency ang target nyo po, paano po ang payment process doon? Salamat po. Kung halimbawa, Ma'am Marife, mag-araran ka ng ads sa Australia, US, whatever, UK, yung currency, isa-select mo based doon sa country na pagraranan mo ng ads. Pero yung paglagay mo ng budget is same pa rin kung paanong ginawa ni Sir Jeramel. No, peso pa rin yung ipapasok mo, pero ang importante kasi doon, pagdating sa reporting ng reporting column ni Ads Manager, USD ang makikita mo doon at hindi PHP. Kasi isipin mo, nagbabenta ka ng sapatos, tapos naggumawa ka ng Shopify store, tapos ang price nun is $50, sabihin natin $250. Yun ang nagre-record na currency doon sa Shopify store mo. Pagdating mo doon sa ads manager mo, peso yung nandun. Litong-lito ka nun. No, sasabog yung utak mo ng kaka-compute nung conversion ng currency doon. So gawin mo dapat kung international dapat anong tawag dito, yung currency is pang international din. Regardless kung peso yung pinapasok mo. You don't need to open a USD or dollar account para makapag-advertise ka. So okay na yung ano na yon. Okay na yung anong tawag dito, Philippine peso. Sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Marife, no? Ma'am Evelyn, sir, ano po ulit pros and cons pag email ad ang binigay? Ang pros and cons po pag email ad ang binigay, kapag binigyan mo sila ng top level admin access, nakita nyo kanina, binigyan ako ng sensitive task, meaning para co-owner siya ng business mo. Pwede kang i-kick sa sarili mong business. No, pwede kang i-kick. So, ibig sabihin, mapupunta na sa kanya yung BM niya, hindi na sa'yo. Okay? Ganun lang kasimple. Nakakatakot, pero yung option 2, 3, and 4, yun yung pinaka-safe. Kasi yun yung you will only get the specific ad account ID, specific Facebook page, specific Instagram page, specific domain, etc. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong ni Ma'am Marife. Ay, ni Ma'am Evelyn. Coach, what if yung profile account is restricted, yung BM okay naman? Coach, what if yung profile account is restricted, yung BM okay na? Magagamit po ba yung BM? I would assume na meron kang isa pang admin doon. Kaya magagamit mo pa rin yung BM. Okay? So as long as na yung ad account doon is running pa, goods pa yon. Okay? Kailangan guys, ito pinaka-importante. You would add someone na you can trust. At least 1 or 2 person na family member mo or anyone na you can trust na magkaroon ng top level admin access doon sa BM mo. Para anytime na ma-hack yung account mo or anytime na ma-kick ka doon sa account mo, pwede ka pa rin nilang i-add doon sa sarili mong business. Okay? So at least you will have 1 or 2 trusted friend that you can rely on. So, yun yung i-add mo doon sa BM mo. Sana nasagot ko yung tanong ni Sir Jaco Gold. If ever po ba ma-restrict, hindi na ba ma-revive? Coach, meron pang possibility na ma-revive. Okay? Meron kang certain hits na tinatawag. May hits kung tawagin yun eh. Pag nag-hit 1 ka, hit 2, hit 3, hit 4, hit 5, depende yun. Walang specific na number of hits si Facebook. Kapag nakita ni Facebook na madalas kang nagkakaroon ng anong tawag dito? Ng non-Facebook compliant na ads, i-restrict ka ni Facebook. Kaya I would suggest guys, pag bago ang business manager mo, bago ang ad account mo, huwag ka maglo-launch ng multiple ads. Isang ad muna.
Okay? One ad, one campaign, one ad set, one ad. Tapos i-run mo lang yan for a couple of days. Then eventually, kapag ka na-establish mo na yung credibility mo kay Facebook, you can create another ad and another ad and another ad. So ganun po siya. Wag kang yung kaki-create mo lang ng bagong ad account, biglang nag-create ka ng 5 ads ngayon. Pag iyong 5 ads na yon nag-multiple rejected, goodbye yung ad account mo, goodbye ang business manager mo, hindi mo na siya magagamit. Okay? So one ad muna. Coach, na-hack yung BM and hindi ko ma-create ang ad account and na-control na din mga pages ko. What should I do? Wala na-hack na eh. As long as na kung mayroon ka pang access doon sa personal profile mo, maaari mo pang ma-revive 'yon. Kung may personal access ka sa personal profile mo, send ka lang kay Facebook ng report, okay, para mabawi mo yung BM mo. Pero pag ang masaklap noon, kung na-hack pati yung personal profile mo, hindi ka na makalogin, talagang wala na yon. Goodbye na yon. Pero pag meron ka pang personal profile, na-access mo pa, nakakapag-message ka pa sa mga friends mo, meaning, pwede ka pang mag-appeal kay Facebook na may establish mo na sa'yo nga yung ad account na yon or yung BM na yon. Okay? Next, sir, kayo po ba, anong gamit nyo na para ma-access yung client nyo po? Yung second and third, pwede naman yung pwede naman yung via email, basta wag lang bibigyan ng basta wag lang bibigyan ng top level admin access yung sensitive task. Okay? So sana nasagot ko yung tanong ni Jepay. Sir Nico, yung i-invite kong tao sa business account ko po ay business account din niya dapat. Right? Yes, correct. Kung yung ini-invite kong tao sa business account ko po, dapat may business account din. Yes, correct yung kay ni Sir Nico. Sir Larry, dapat ba magkaiba ang account for each business? Yes, preferably, Sir Larry. Let's say meron kang real estate, meron kang hamburgeran, meron kang car wash, dapat magkakaiba ng business manager yon. Okay? Huwag nyo pong paghalo-haloin sa isang business. Kapag bago lang kasi yung account mo, bibigyan ka ni Facebook ng 1 or 2 business manager. Okay, pag na-establish mo yung credibility mo kay Facebook. Over time, nadadagdagan yon. Pati yung ad account mo, pwede ka makapag-create ng multiple ad account in one business. Okay? So, dapat maghihiwalay mo yung ibang business mo sa ibang ad account. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong ni Sir Larry. Coach, Sir Arman, ulit yung restriction binanggit nyo, paki-elaborate further. Paki-ulit yung restriction na binanggit nyo. Paki-elaborate further. Ganito po kasi yan, Sir Arman. Kapag meron pong chance na yung ad account nyo lang yung restricted. Ibig sabihin, possible po na makapag-create ka pa ng bagong ad account. Pwede yon. Pero kung yung buong business manager mo na yung restricted, wala na po yon. Goodbye na po yon. Hindi ka na makakapag-create ng bagong ad account. Okay? So, yun po yung pagkakaiba. Ganito po, yung business manager, yung kabuuan ng business mo. Yung ad account, yun po yung doon ka nagra-run ng ads. Yung ad account, one of your assets. Kasi ang assets mo, di ba, ad account, Facebook page, Instagram page, WhatsApp, domain, pixel. Yun po, yung pixel pala pang-advance yun. Baka hindi maano nung ibang dito. So, yun po yung mga assets mo. Pag na-restrict mo yung ad account, possible po na makapag-create ka pa ng bagong ad account kapag ka na-establish mo yung credibility mo kay Facebook. Okay? Ganun po siya, Sir Arman. Okay, sana nasagot ko yung tanong ni Sir Arman. Mevan's Bill. Sir, nakapag-run ads na po sa Ads Manager. Do I need to register sa Business Manager? Mukhang hindi ko po masundan yung tanong mo, Ma'am Mevan's Bill. Kung nakapag-run ka na ng ads sa Ads Manager, goods na yon. Ang sinasabi ko, Ma'am Mevan, is huwag kang magra-run ng ads doon sa personal ad account mo. Okay? Sana malinaw po tayo doon. Jacob Gold, Coach, what if profile account is restricted? Yung BM, okay naman. Magagamit po ba yung BM? Parang nasagot ko na to. Okay.
Sir Erwin, pwede po ba FB account by Gmail? Pwede po new FB account by Gmail and Chrome. Yes, dapat Gmail talaga ginagamit. Wag na kayong gagamit ng Yahoo. Okay? Parang full control na sir ng BM. Okay? Nakatagalog ang BM ko. Paano ko ba i-change ito sa English? Puta, bago yun ha. Ngayon ko lang narinig yun ha. Si Sir John, mukhang ano yan ha. Mukhang palaisipan yan Sir John. Ngayon ko lang ito nakita. Paano i-change sa English? Check mo sir sa sa browser mo. Baka ang browser mo ay nakatagalog. Teka, share screen ako ha. Check mo dito sir sa browser mo. Possible yan nandito. Punta ka dito. Then settings, languages. Check mo baka baka nakatagalog. So kailangan mong i-check i-switch yung ang tawag dito, yung language ng iyong browser. Okay, sana nasagot ko yung tanong ni Sir sino nga ba yung nagtanong? Dami ng message siya, dami ng tanong. Okay. Nandito ako sa baba, pataas ako. Coach, ilan po ba ang allowed na business manager sa isang FB profile? Pwede po bang business manager 1 tapos isang business? Yes, pwede po, Sir Arman. Pwede ka makapag-create ng multiple businesses or business manager as long as na ang credibility mo kay Facebook ay good standing. Okay, you can create multiple business, you can create multiple ad account. Okay, goods tayo doon. Coach, I am using ads on my own business pages only and think nagagamit ko ang personal ad account ko. Napakatagal ko na rin pong ginagamit to. Kailangan ko ba nang gumawa ng bago na ad account? Yes, Sir Nico. Preferably, hiwalay po yung ad account mo sa personal ad account mo. Kasi if anything happens to your personal ad account, talaga naman, iiyak ka talaga. Ganun, nangyari na sa akin yan twice. So wag niyo pong wag niyo pong i-run yung ads sa personal ad account nyo. Okay? Nasagot ko sana yon kay Sir Nico. Sino pa hindi ko nasasagot? Follow-up questions. What if mga nakalink na page doon sa BM, matatanggal pa po ba sa BM? Kasi pag ni-remove, nag-error. Hindi mo na siya mare-remove yung Facebook page sa restrict na business manager, pero there's a way hanapin ko lang yung meron akong na-save nun somewhere na pwede mo siyang kahit na naka-blur, naka-restrict na yung business manager mo, pwede mo siyang kalikutin. Kaya lang hindi ko lang buti na nabanggit mo yan kasi I save it somewhere, nakalimutan ko kung saan ko nilagay. Pero pwede mong ma-remove yung asset na yun eh. Balikan kita doon, Sir sino natanong? Si Sir JC Gold. Pero since meron ka namang, kung full top level admin access ka naman ng Facebook page, pwede mo namang may add yun sa other BM. No, pwede mong ma-add yun. So yun. Mukhang dumadami yung ating tanong. Ma'am Rochelle, Coach, paano po i-active yung business account if naging inactive po siya? Hindi ko po masundan to, Ma'am Rochelle. Paano i-active? Okay yung BM, restricted ang profile account. As long as nakakapag-run ka, Sir Jayco, ng ads doon sa ad account mo, sa loob ng BM, goods pa yun. Okay? Yung status po, hindi ko po kasi siya malipat sa new BM sa ibang ad account. Hindi nyo po malipat, sir, yung yung page? Sir Jayco? Yung page ba yung, okay. Ilan ba kayong admin ng page? Dapat at least 2 or 3 kayong admin para malipat yon. Dapat may top level admin access ka, 2. Okay. Possibility pa yon. Yung pangalawang merong admin access, pwede siya mag-create ng bagong BM tapos i-add niya doon sa sa BM niya. Pwede 'yon.
Pwede pong recording, may replay later. Ma-miss ko po yung start kanina. Yes, lifetime access naman po ito. Yes po, na-create na po ako. Okay. Medyo madami-dami. May multiple ads pero na-stop. Sino pa yung mga hindi ko pa nare-replyan dito? Registered. Asan to? Nico Mendoza. Kanina po may narinig ako nabanggit mo ang business permit need ba registered ang business? Hindi nyo po kailangan maging registered sa BIR o kaya sa mayor's, magkaroon ng mayor's permit para mag-create ng BM. No, hindi nyo po kailangan ng mayor's permit o kaya ng DTI. Okay? Sorry guys, ihing-ihi na talaga ako. Wait lang guys, ihing-ihi na ako. Babalikan ko kayo, 1 second. Sasabog na yung pantog ko. Okay. Madami tayong questions. Sir Arman, Coach, ano po bang criteria na pwedeng madamay o ma-restrict ang personal FB account? Pwede po ba the same Visa card, MasterCard? Okay. So, Sir Arman, and for the rest, kapag na-restrict po ang inyong BM ad account at hindi nyo na ma-access, wala pong problema yon. Although problema siya, pero you can still create another Facebook profile and create a new business manager. Number 1, para makapag-create kayo ng bagong Facebook profile, dapat wag na wag nyong gagamitin yung same email, yung same email na ginamit nyo sa old na Facebook profile, yung same credit card na ginamit nyo, yung same mobile number, at yung same PC na ginamit nyo kasi makakatch po ni Facebook yung IP address nyo doon. Dapat noon, outside ng workplace area mo. Okay, outside ng bahay nyo, outside ng cellphone, yung cellphone na ginamit mo, dapat iba ang gagamitin mo para makapag-create ka ng bagong BM. No? Kahit na-restrict na yung BM mo, na-restrict na yung ad account mo, pwede ka pa rin mag-create ng bagong BM provided na mag-create ka ng bagong profile. Okay? Pero wag na wag mong gagamitin yung dating details mo doon sa old na FB profile mo, including yung identification mo, yung mga sinubmit mong ID. Kasi hingihan ka ni Facebook ng ID, di ba? So, wag nyong gagamitin yon. Ang wag na wag nyong ipanalangin, o ang ipanalangin nyo na wag ma-restrict ay yung Facebook page ninyo. Kapag ka na-restrict ang Facebook page ninyo, start kayo from scratch. Pero hindi ako natatakot na ma-restrict yung ad account ko or yung business manager ko because I can always create a new Facebook profile and create a new BM. Pero kapag ang page ko na ang na-restrict na you can no longer advertise on this page, goodbye. So medyo yun yung pinakamasaklap na mangyayari kapag ka ang page mo mismo ang na-restrict na hindi na makapag-run ng ads. Kasi assuming lang na you've been using that Facebook page for 2 years, 3 years, kapag yun ang na-restrict, paano na? Diba? So, hindi mo naman kukonek yun sa bagong ad account, sa bagong business. Okay? Ano po reasons na bakit nare-restrict?
ang mga reasons, number one, nandoon sa junior strategies course, pwede nyo balikan doon. Number one, kapag hindi compliant yung Facebook ads nyo, number one, gumagamit kayo ng mga words na you are trying to discriminate someone, or you are trying to anong tawag dito? To speak for a certain group, parang generalize mo yung certain ethnicity. Let's say for example, nag-ads ka ng health and beauty products. Sinabi mo dun sa ads mo, naghahanap ka ba ng ways para magpapayat? Panigurado. Sabog ang ad account mo, mare-restrict ang iyong ad account, o mare-restrict ang page mo, mare-restrict ang BM mo. So sa line of ad copy na ginamit mo, naghahanap ka ba ng pampapayat? Gusto mo bang pumayat? Ayaw ni Facebook ng ganun. I-explain ko yan sa second day, sa pang-second day natin. Okay? Para alam nyo kung saan kayo lulugar kay Facebook. Ayaw ni Facebook nang generalize nyo yung isang ethnicity or isang yung tao na pinapa-feel mo sa kanya na mataba talaga siya. Or pinapa-feel mo siya na wala kang pera. Okay, let's say for example, ilalagay mo dun sa caption mo, naghahanap ka ba ng extrang mapagkakakitaan? Matagal lang baon sa utang? Gusto mo ng extra income? Panigurado, yung mga ganong words, hindi po yon papayagan ni Facebook. Marirestrict po yon at marirestrict yon. So, tuturuan ko kayo paano mag-create ng safe na ad copy, including kahit mga nasa networking ka or nasa forex ka. Dapat wag mong sasabihin yung mga bagay na hindi actually ayaw nga ni Facebook ng forex eh. Okay? So, yun yung isa sa pinakamahirap na niche din, yung forex. O kaya yung mga Bitcoin na yan, ayaw ni Facebook niyan. But there's a way on how you can be able to curate your ad copy without being so brutal doon sa ad copy mo, kasi yun yung nagko-cause ng restriction. Okay? I'll be getting more up until dapat 1 hour tayo per day. So I'm extending for a couple of minutes, but every day I would make sure na at least 1 hour tayo per session. But yung mga hindi ko masasagot guys today, you can still ask those questions as we move on, as we progress. Okay? Abangan ko po talaga suggestions niyo sa Forex Ads. Salamat po. Yes, okay. Coach, yung save audience ko na effective noong previous 5 months, hindi na effective ngayon. Humina sales namin. Yes, Ma'am Frances, kasi you're probably hitting the same audience over and over again, and then you are not expanding that audience. Okay, dalawa kasi ang factor niyan. Kapag if you are using the same budget and targeting the same audience, you've been saturating that audience over and over again. Okay, wala kang nakukuhang bagong audience sa loob ng auction. Okay, kailangan meron kang laging bagong audience na nakakita ng ads mo para mag-convert into customers. So hihina po kasi talaga yung niyan, yung conversion rate niyan kapag you are using the same budget and you are targeting the same audience. How to get more audience, sir? By a secret sauce. Ayun po yung i-discuss po natin sa December 15 to 16. Okay? December 15 to 16, lahat po na mag-upgrade po ng 2499, doon ko po i-reveal yung the 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? For only 100 pesos per day, at least meron kang 5,000 pesos na ad spend, na willing kang i-spend sa ads. I will teach you guys how you can find new audiences in the auction, even though you are still using the same targeting options, but you will try to expand your audience size using that strategy. Okay, so yung strategy na yon, reach campaign ang ginamit ko doon. Okay? But with a website purchase na event.
Doon yung makikita yon kasi ilo-launch ko to by next year pa. Pero unti-unti na namin to lahat nung nandoon sa digital scientist course. Gagawin na namin to ngayong December para by January 1 kasi December guys is sobrang sobrang competitive ng auction. Ibig sabihin sobrang daming nag-a-ads kasi inuubos nila yung budget lalo yung malalaking kumpanya. So yung auction, bukas nyo malalaman yung auction, anong ibig sabihin ng auction. Okay, so ang dami mong competitor pag December, pagdating ng January, walang masyadong nag-a-ads dyan. So yun, doon natin bobombahin yung inyong ads using that strategy para mababa pa yung CPM by the time na first week of January or buong January. Kasi laylo pa yan eh. So December, gagawin natin yung course and then January, ilo-launch natin yung ads. Ganun po yung mangyayari po nun. Okay, so I think sorry guys doon sa mga hindi ko ang dami na pong doon sa thread, hindi ko na masagot yung iba. And you can still ask questions doon sa GC. And tomorrow guys, i-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung auction. Okay, bakit kailangan nyo maintindihan na si Facebook ay binibid yung budget nyo sa loob ng auction o sa loob ng anong tawag dito, algorithm. Okay? So, I hope nasagot ko most of your questions, but I'm sorry kung hindi ko. Please define FB profile, business manager, and ads manager. Okay, Ma'am Vivian, FB profile, yung profile mo, yung Vivian Gonzalez profile. Pag sinabi mong business manager, yun yung opisina mo ng business mo sa loob ni Facebook. Pag sinabi mong ads manager, yun po yung ad account mo na niraran mo yung ads. Okay? Kasi imaginein mo na sa loob ng business mo, let's imagine na meron kang physical store, meron kang physical business. Sa loob nun, meron kang isa pang maliit na computer na ang tawag ay ads manager. Yung ads manager na yun yung nag-hold at doon mo nakikita yung ads na nagra-run sa loob ng business mo. Okay? Sa loob ng business mo, merong different settings doon. Nandoon yung mga assets mo. Yung assets mo ay yung Facebook page mo, yung Instagram page mo, yung WhatsApp mo, yung domain, yung pixel, yung payment method, etc. etc. Yun yung mga assets mo sa loob ng business mo. Okay? Again, nakakalito pero I try to explain it as much as I could, but just imagine the whole business, and inside your business, nandoon yung mga different assets sa loob ng business na yan. Okay, docs. I think I have covered most of it. Tomorrow, our lesson will be the Facebook campaign objectives. Doon yung malalaman yung how the Facebook auction works. Okay, docs. Thank you so much, guys. And I'll see you tomorrow at exactly 7:30. Lahat naman is nandoon sa Junior Strategist na GC. If you guys have any questions, just feel free to send a message doon sa loob ng mismong GC natin, sa Junior Strategist course. I'll see you guys tomorrow at the same time, 7:30, up until Tuesday next week. All right? Thank you so much, guys, and see you tomorrow. Bye-bye.